So, good evening guys. So, ang gagawin natin ngayon is mag-update tayo sa ating mga catfish dito sa ating main tank. So, guys, ang gagawin natin ngayon is magpapakain tayo habang magpupwentuhan tayo guys about dito sa ating mga catfish. So, sasabihin ko na sa inyo guys kung ano yung mga ups and downs ng pag-aalaga ko ng catfish. Base lang to guys sa mga na-experience ko, hindi naman talaga ako eksperto. Bali ang ginagawa ko dito is may libangan ako kasi sobrang hilig ko talaga ng mga isda at may napagkakitaan din konti, hindi naman to kalakihan kasi hindi naman to pang commercial talaga, is backyard lang ito. So ayan guys, gabi ngayon nagpapakain tayo ng ating catfish. So pasensya na nga pala guys sa mga followers ko, sa mga nag-subscribe, sa mga silent viewers ko. Madalas na lang tayo nakakapag-upload ng video kasi sobrang busy natin ng mga nakaraan nung season ng Pasko dun sa ating pwesto dun sa palengke, kasi season guys, malakas yung benta ng isda dun sa palengke, maraming namimili. So hindi tayo magkaroon ng time, maaga pa lang nasa palengke na tayo. So balik tayo guys sa ating topic. So ayan guys, mag-update na naman tayo sa ating mga natirang catfish. So kung napapansin nyo guys, yung mga size nila dyan is sabog-sabog. May mga malalaki na, yung iba dyan 2.5 kilo. Yan yung mga breeders ko guys. At yung mga maliliit naman dyan guys, ayan yung mga napagtirhan ng mga na-harvest natin nung mga nakaraang buwan. So bali nakadalawang harvest na tayo dyan. At nakapagbenta na rin tayo dun sa palengke. Ito nga lang guys, dito sa Mindanao, dito sa amin sa Carcan Magcarlan, sa probinsya ng Surigao, hindi talaga masyadong kilala yung African catfish. Yung iba sumusubok pa lang ng nag-aalaga kagaya ko, at yung iba naman is kumakain talaga ng catfish, pero yung nakasanayan nila is yung mga native na catfish, yung mga matitigas yung laman. Ayaw nila ng mga ganitong catfish dahil malambot daw at napaka tataba. So depende sa tao guys, hindi talaga ganong nakasanayan dito sa amin yung catfish. Pero medyo may kamahalan talaga yung benta ko kasi nagre-range siya ng 250 per kilo. So balik tayo guys dito sa ating mga alaga at dun sa ups and downs ng ating catfish. So nangyari nga pala guys dito sa aking catfish is nung bumabagyo umulan, nagkapunggos at ang tagal nilang makarecover. So ayan. So sa awa ng Diyos, lahat sila nagkapunggos at ang tagal ko silang itinitment. So ayan guys, bumalik na yung sigla nila. Kumakain na sila ng masigla at malakas na silang kumain. Maayos ng taglang nila, hindi katulad ng mga nakaraan. Lagi lang nakatingala at ayaw kumain. So nawalan din ako ng gana dito guys. So ang katotohanan guys sa pag-aalaga ng catfish, hindi talaga lahat ng catfish is mabilis lumaki. Meron talagang mga bansot. At kapag hindi mo sila na papalitan palagi ng tubig at nagbabase ka lang na kumakain sila, okay naman sila, ang tagal nila din lumaki guys. Totoo lang, ang tagal kapag hindi laging malinis yung tubig. So yun. So meron din namang mabibilis talagang lumaki, so positive. At meron din namang may maliliit, naiiwan ng laki. So yun guys, yung mga ups and downs ng ating pag-aalaga ng catfish. So ito guys, quick update lang to sa ating mga alaga catfish dahil hindi natin pa tataasin yung video natin kasi ayun, nagpapakain lang naman tayo. So active talaga yan sila paggabi. So yan guys, salamat nga pala sa aking mga silent viewers, sa aking mga subscribers. Sana dumami pa tayo dito sa catfish industry nito. So hindi natin to susukuan, mag-alaga ulit tayo ng mga fingerlings. So yun lang guys, at see you in the next video.